Kahit si Solomon ka sa katalinuhan, si Abraham ka sa pananampalataya, ngunit hindi ka si Jose sa pagpipigil sa sarili, matutulad ka kay Samson sa pagkawasak. Tandaan po natin yan. Okay, Happy New Year everyone. Welcome po muli to my channel Bro Archie TV. Pasensya na po kung matagal hindi nakapag-vlog. At sana sa vlog na ito ay nawa ay kapulutan po ninyo ng inspirasyon at aral ang mga salita ng Panginoon na atin pong pagbubulay-bulayan o aaralin sa mga oras na ito. Ang nais ko pong ibahagi sa oras na ito ay tungkol sa self-control o pagpipigil sa sarili. Sabi ng Proverbs 25 verse 28, a person without self-control is like a city broken into and left without walls. Proverbs 25 verse 28. Ang tao walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Kumbaga po sa bagay na ito, tingnan natin yung importance ng self-control sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano, no? Let's explore yung significance nito sa ating spiritual journey bilang mga Kristiyano. That time, marahil napakahalaga ng bakod para sa isang syudad. Kasi malamang ang purpose nito is for security. Hindi sila madaling masakop ng mga kaaway pagka meron silang proteksyon. At alam ko merong istoryang ganyan sa Old Testament nang bumalik na sa exile ang mga Israelites or yung mga bayan ng Diyos nung sila ay bumalik na sa kanilang bansa ay muli nilang itanayo yung bakod ng kanilang lungsod. At kasi importante yan para sila ay proteksyonan sa kanilang mga kaaway. Kaya nga, ganun kahalaga ang bakod para sa isang syudad, yung meron kang tanggulan. At yung self-control nga, iniugnay dun sa bagay na yun na kapag ka daw ang tao ay walang pagpipigil, tulad siya ng lungsod na walang tanggulan, madali siyang masakop ng mga kaaway. Diba? Kung titignan natin yung puno na yan, diba pagka minsan yung pag nag-tree planting tayo, marahil yung ibang nag-tree planting, diba minsan nilalagyan niya ng tree guard para hindi kainin ng mga hayop, para maprotektahan siya. Diba? Pagka bumibili tayo ng mga lote, binabakura natin yan para maproteksyonan yung ating property. Diba ba? At meron nga daw isang eksperimento na yung mga bata nilagyan ng pens habang sila ay naglalaro. Malaya yung mga bata, naglalaro sila. At nung alisin yung pens, naghahadal na sa gitna yung mga bata. Doon makikita na pagka may bakod, may sense of security. Diba? Ngayon, sa ating spiritual journey bilang mga Kristiyano, gaano ba kahalaga ang self-control sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Ang unang bagay na pag-usapan natin is yung vulnerability. Lack of self-control exposes us to spiritual attacks. Diba? Pagka daw wala kang self-control, lantad ka sa atake ng kaaway. Kasi, naalala ko, ang mga pusa daw, ang pinaka-vulnerable sa kanila is yung kanilang tiyan. Diba? Kaya siguro marahil hindi nila basta-basta ilalantad yan sa kapwa nila hayop kasi yun yung pinaka-vulnerable sa kanila. Kaya nga daw pagka ang pusa na-expose na niya sa iyo yung parte ng kanyang tiyan, malaki na yung tiwala niya sa iyo. Diba? Kaya napakahalaga ng self-control sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya kung gusto mo ng spiritual victory,
napakahalaga ng self-control sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kaya nga, di ba yung bungo natin, pinoprotektahan yan ay ang utak. At ang puso natin, pinoprotektahan yan ng ribs natin, di ba? Para maprotektahan siya at hindi siya basta-basta madadamage. Ngayon, bilang mga Kristiyano, pagkakulang ka sa self-control, lantad na lantad ka sa atake ng kaaway. Diba? Kasi si Satanas, bulong yan ng bulong. Kung ano-anong mga bagay ang ini-inject sa iyong kaisipan. Pagkakulang ka sa self-control, hindi ka makakaiwas sa kanyang mga pag-atake. Kaya, yung vulnerability, lantad ka sa atake ng kaaway pag wala kang self-control. Parang yung verse natin kanina na pag walang self-control o lack of self-control, para siyang isang syudad na walang bakod, wala siyang tanggulan. Pagdating ng mga atake ng kaaway, ay madali siyang masasakop. Kaya sa buhay natin bilang mga Kristiyano, it's very vital na magkaroon ka ng self-control. Kasi lantad ka sa atake ng kaaway pag kulang ka dito. Okay, yun yung una. Ang ikalawa natin na pag-uusapan, yung kahalagahan ng self-control sa ating buhay bilang mga Kristiyano sa ating spiritual journey ay uncontrolled emotions and desires can destroy relationships and testimonies. Distraction. Pagkakulang ka sa self-control, distraction yan. Diba? Tingnan nyo po yung ano. Ito. For example, itong kahoy na to. Itong kahoy na to, pag pinakuan mo to, at gusto mong bunutin, mabubunot mo yan. Gamit ang martilyo. Yan. Sample yan. Diba? Bawa, pupukpukan mo siya ng pako. Tapos gusto mo siyang kunin. O gusto mo siyang bunutin. Diba? Mabubunot mo siya. Ang pako mabubunot mo. Pero magkakaroon na siya ng marka. Diba? Magkakaroon na siya ng marka. Nandun na yung marka. Diba? Kaya sa buhay natin, bilang mga Kristiyano, napakahalaga ng self-control. Kasi pag laging nasa ng laman ang nananaig sa atin, ang kasunod niyan, distraction. Tingnan mo yung istorya ni David. Diba? Hindi niya na-control yung kanyang emosyon ng mga panahon na yun kay Bathsheba. Diba? Nagkaroon siya ng marka. Gayon din kay Samson. Diba? Kinulang din siya ng self-control. Kaya nakita natin yung distraction ni Samson sa bandang huli ng kanyang buhay. Kaya nga sa buhay natin, yung uncontrolled emotions and desires, pwede yung makasira sa relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa simbahan, relasyon mo sa Diyos, relasyon mo sa mga magulang mo. Pagka hindi mo na-control yung mga emosyon na yan, o yung mga desires na hindi kalooban ng Panginoon, can lead it into distraction. Di ba? Pwedeng, kasi lahat ng ginagawa natin, meron niyang konsekwensya sa buhay natin. Kaya bago tayo gumawa ng aksyon, pag-isipan nating mabuti. Pag-isipan nating mabuti. Kasi pagka kulang ka sa self-control, pwedeng maging distraction ang katumbas niyan sa buhay natin. Diba? Meron nga akong nabasa, sabi nila, kahit si Solomon ka sa katalinuhan, si Abraham ka sa pananampalataya, ngunit hindi ka si Jose sa pagpipigil sa sarili, matutulad ka kay Samson sa pagkawasak. Tandaan po natin yan. Kasi napakahalaga ng self-control sa buhay ng bawat isa sa atin, sa ating spiritual journey. Pwede yung magdulot ng distraction sa buhay natin kung hindi natin mabibuild ang self-control
sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan yung ikalawa na kahalagahan ng yan ang ikalawa, ang kahalagahan ng self-control sa buhay ng bawat isa sa atin na nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Punta tayo sa ikatlong bagay. Yung kahalagahan ng self-control sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Self-control is essential for maintaining spiritual boundaries. Protection. Napakahalaga ng self-control sa buhay natin bilang mga Kristiyano kasi ito ay proteksyon para ma-maintain natin yung spiritual boundaries. Ano ba yung mga spiritual boundaries? Di ba yan yung nasa Bible? Yung mga do's and don'ts sa Bible. Yung mga ayaw ng Panginoon, yung mga gusto ng Panginoon, di ba? Ngayon, ang self-control na bunga ng Espiritu o ng Santong Espiritu, yan kumbaga yung gasolina para wag mong lagpasan yung mga hangganang itinakda ng Diyos. Diba? Kasi kung walang hangganan, walang paglago walang pag-angat. Diba? Tingnan natin yung mga biga sa bahay, yung mga ginagawang building, may mga biga yan, may mga column yan, di ba? Hindi tatayo yan kung walang forma. Yung pinangaharang nila para pag binuhusan ng simyento, tatayo yung biga. Ganon kahalaga ang hangganan kasi mga kapatid. Di ba? Kung walang hangganan, walang pag-angat, walang paglago. Kaya, kailangan ng self-control sa buhay nating bilang mga Kristiyano para tayo ay lumago, para tayo ay umangat, para tayo ay magtagumpay sa ating spiritual journey. Kasi tingnan nyo, ang isdang malaya sa paglangoy sa malawak na karagatan, kahit na malangoy niya ang buong karagatan, pag lumagpas siya sa hangganan, pwede siyang mamatay. Diba? Kaya kailangan, kahit malawak ang karagatan, malaya siyang lumangoy doon, huwag siyang lalagpas sa pangpang. Kasi once na lumagpas siya sa pangpang, o lumagpas siya sa tubig at napunta siya sa pangpang, andun na ang hangganan. Pwede siyang mamatay. Kaya, ganong kahalaga yung self-control sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ang self-control, yan yung nagiging gasolina natin para wag nating lagpasan yung mga spiritual boundaries, yung mahangganang itinakda ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito ay magsisilbing protection from destruction. Diba? Ito ay proteksyon. Ang self-control ay proteksyon. Tandaan po natin yan. Yun yung ikatlo. Nakahalagahan ng self-control sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At ikaapat na kahalagahan ng self-control sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Self-control demonstrates wisdom and maturity. Pagka may self-control ka, palatandaan niya na ikaw ay matalino, ikaw ay marunong, ikaw ay mature bilang isang Kristiyano. Every action na ginagawa natin has a consequence. Kaya nga, kung matalino ka, hindi ka gagawa ng mga bagay na ikasisira ng pamilya mo, ng iglesia mo, ng pangalan mo, ng relasyon mo sa Diyos. Si David kasi, noong mga panahon na yun, marahil, emosyon lang yung nananaig kay David. Marahil napaganda ni Bathsheba noong mga panahon na yun. Diba? Pero dahil uncontrolled yung kanyang emotions and desires, hindi niya napigil yung kanyang sarili. Grabe. Hindi niya naisip yung mga mangyayari bukas. Basta ngayon, susundin ko yung gusto ko. Ganun po yung marahil nasa isip ni David noong mga panahon na yun. Kasi hindi siya naging matalino sa moves na yun. Kasi yung self-control daw demonstrates wisdom and maturity. Diba? Wisdom. May tuturing kang marunong pagka meron kang self-control. Diba? Yung lapse ni David na yun sa 2 Samuel 11, uncontrolled desires led to disastrous consequences. Diba? Kumbaga, disiplinahan siya ng Panginoon, nahati ang kingdom. Pero tingnan mo yung self-control ni Jose. Diba? Yung self-control ni Jose, nung niresist niya yung temptation doon sa asawa ni Potiphar, na preserve yung kanyang integridad. Diba?
At nung panahon naman ni Jesus, yung temptation dun sa Matthew chapter 4, yung self-control in the face of adversity. Ba? Anong naging sandata ng Panginoong Hesus ng mga panahon na yon na talagang tinutokso siya ng diablo, yung salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante ng salita ng Diyos to combat temptations. Kaya dapat tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kailangan tayo ay nagbabasa ng Word of God. At yung self-control na yan, na bunga ng Santong Espiritu, napakahalaga na nasa atin yan. Kaya sa buhay natin, bilang mga Kristiyano, i-recognize mo yung saan ba talagang area ng buhay mo, kailangan mo pa ng self-control. Emosyon mo ba, madaling mag-give in sa gawa ng kaaway, materialismo ba, etc. Hanapin natin yung mga area ng buhay natin na kailangan mo pa talaga yung self-control. At seek accountability. Kailangan isurround mo yung sarili mo ng mga supportive believers. Diba? Napaka-importante na meron kang mga accountability partner na kung sakali man ikaw ay bagsak sa ganung area ng buhay mo, accountable ka sa kanya. Meron kang pinagbabahagian, merong nananalangin para sa'yo, and practice self-discipline. I-develop mo yung habits of restraint na ang mga gagawin mo lamang ay yung mga kalooban ng Panginoon, mga kaparaanan lang ng Panginoon, dun ka lamang. And pray for strength. Depend on God's empowering spirit, yung guidance and leading ng Panginoon sa buhay natin. Napaka-importante po yan. Kaya nga po, yung self-control is crucial for our spiritual growth and protection. Kaya sana tulungan tayo ng Panginoon na ma-build yung bakod na yon, gaya nung nandun sa verse natin, na ang self-control parang bakod dyan na po protection sa'yo para hindi ka exposed sa atake ng kaaway. Kasi sabi dun sa Proverbs 16:32, self-control is better than strength. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Kasi kung titingnan natin yung verse na yun, imagine isang politikong walang self-control. Pag may ginusto yan, kukunin niya. Pag nagalit siya, baka pwedeng may masawi pang buhay, di ba? Ganun kahalaga, ganun kaimportante ang self-control sa buhay ng isang tao. Salamat na lamang nga dahil tayo mga Kristiyano na pwede tayong may asahan na pwedeng dependihan na Panginoon para ibigay sa atin yung bunga ng Santong Espiritu na self-control. Lalo na sa atin na mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Babasahin natin ang 1 Corinthians 9:27. Sabi nga doon, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Baka ito pa yung maging dahilan para tayo ay hindi magamit sa gawain ng Panginoon. Kaya sana yung fruit of the Spirit yun na nasan dun sa Galatians 5:22-23, nasabi doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ay sana mag-manifest sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano, sapagkat napaka-vital, napaka-importante ng self-control sa atin bilang mga Kristiyano. Mapababae kang mananampalataya, mapalalaki kang mananampalataya. Napaka-importante ng self-control sa atin bilang mga Kristiyano. Sana ang Espiritu ng Panginoon ay sumaatin lahat, nabigay sa atin yung matibay na self-control. I-empower tayo ng Santong Espiritu para makapamuhay ng matalino sa bawat araw, sapagkat matalino ang kaaway. Huwag mong bibiruin ang kanyang kakayanan. Kaya sana patuloy tayo na mamuhay sa kalooban lamang ng Panginoon at kaparaanan lamang ng Panginoon. God bless you kapatid. Muli, pagpasok ng 2025 o ngayong 2025, sana ay patuloy ka na lumago sa Panginoon at ang self-control natin pinag-aralan sa oras na ito ay maging bahagi
ng iyong pang-araw-araw na buhay. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang nakalatag sa ating this 2025. Sana kung ano man yung mga pagsubok o mga trials na ating kakaharapin, mananatili tayong kalmado, mananatili tayong panatag ang isip dahil tayo nakadepende sa grasya ng Panginoon. God bless you, kapatid. Glory to God.